Word of prayer. Tawagin natin si Brother Edgar for our opening prayer. And then Brother RJ will lead us in congregational singing. Let's pray. Dear Lord, once again, thank you for this wonderful day. Hindi nakakapagsamba, makakapakinig ng iyong salita. And we pray for understanding po sa bawat isa sa amin, and at the same time, we pray for the preaching of your word, with your guidance to our preacher, and please bless this morning as we listen to your word. And lead us mga paparating. I'm safe, and as we pray in Jesus' name, amen. Let's open our songbooks po mga kapatid. Page 31, He Lives. Kumahan po tayo ng masigla, amen? Page 31. Wala po yung lamig pag kumawit kayo. Page 31, He Lives. On the first verse, all together now. I serve a risen Savior, is in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him is always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing. We serve the hallelujahs of Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. You may be seated mga kapatid. Kantahin naman po natin. Page 23, there's power in the blood. Page 23. On the first verse, all together now. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you arrival of victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in
kapatid, once again, welcome po dito sa ating church service this Sunday. Thank you po dahil kahit na maulan ng panahon ay pinili nyo pa rin na pumunta dito sa ating church. Amen? Amen? Masaya ba ka dito kayo sa church? Say amen. Oo, kasi walang kuryente sa bahay. Buti na lang, dito naka-generator tayo, di ba? At least, nandito na lahat. But anyway mga kapatid, just a few announcements lang. Later on po, after nung ating regular offering, kukuha tayo ng second offering. Yung second offering po na yon ay ibibigay po natin na tulong para doon sa ating mga kasamahan na Baptist doon po sa La Trinidad. Dahil yung La Trinidad Baptist Church or Bio Baptist Church of La Trinidad, nasunog po yung kanilang meeting place nung Wednesday ng madaling araw. Okay, so Wednesday ng madaling araw nasunog yung kanilang meeting place. Rinirent pa nila yun mga kapatid. Kaya dahil nasunog yung meeting place nila, according daw sa report is, I think is some problem dun sa wiring. At dahil din sa, ewan ko, hindi rin nila alam eh. But, so nasunog yung meeting place nila and parang of course, yung church din naman eh parang gusto rin nilang parang in one way or another makatulong din doon sa may-ari ng bahay, 'di ba? Na nadamay na rin sa sunog. So but of course, ang gagawin natin is we'll just ibigay na lang natin yung tulong ngayon doon sa church at ibibigay ko sa kanila later on this afternoon. So pagkatapos po ng ating regular offering, we'll have a special offering para po makatulong doon sa mga kapatid natin. Hindi lang po yun parang financial na tulong sa kanila, but I think it's more of an encouragement. Okay? Napakita natin na dito sa pinagdadaanan nila ngayon, di ba, bumabagyo pa. Okay? At least meron silang mga kapatid sa pananampalataya who are praying for them. Amen? So yun po yung gagawin natin. So kung meron kayong mga extra na pwede nating maibigay, idagdag po natin sa church fund na pwede nating ibigay sa kanila. So yun po yung gagawin natin later on. Okay? Yun po, and then of course, let me remind everyone para doon sa ating upcoming missions conference, Mission Sunday, so August 3. Okay, so August 3 po yan. This coming Sunday ay bibigay ko na yung listahan or yung para sa mga grocery, so everyone can contribute para sa offering na yon. Also, let's go ahead and be consistent sa pagbibigay natin ng missions. Thank you very much mga kapatid dahil kayo ay patuloy na nagsusupport sa missions. Alright? And also mga kapatid, this coming August 2 naman, August 3 yung missions, pero August 2 meron tayong dedication doon sa Tuba Benguet. Tuba Diayon sa and the Brothers Devin. So pupunta tayo doon at doon na tayo mag-soul winning ng Saturday and then sa lunchtime doon na tayo mag-service para sa dedication. Ayun, ni Bian. Okay? May dedicate ka na. Ayan. So, sa ano yun? Sa August 2. Alright? At ang kuryente dyan anyway. May kuryente. Okay. So ganun po yung gagawin natin. Meron po bang mga members na may sakit ngayon? Aside from Brother Larry, sakit na rin ang mga na yun. Meron po ba? Wala naman, okay naman sa health? Praise God. Meron bang mga, yung mga prone to landslide sa atin? Binaha? Wala naman siguro? Okay, that's good. Praise God sa protection ng Panginoon. Amen? But before we continue doon sa ating congregational singing, let's have a word of prayer. Pasalamat tayo sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, muli po kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa kahit po sa dumadaan na bagyo at dahil sa kahit po sa patuloy na pagulan, ay nandyan pa rin po ang iyong protection sa amin. Salamat po, Panginoon, at kami po ay
meron pa rin lakas na pwedeng pumunta dito sa aming church. Salamat po Panginoon at meron pa rin kaming kalusugan na iyong binigay sa amin na kaya pa rin po namin magpatuloy sa aming paninilbihan sa inyo. Thank you po Panginoon dahil hindi mo kami pinapabayaan. Naintindihan po namin Panginoon na marami pong mga tao dito sa aming syudad at kahit po sa ibang lugar na apektado po ng patuloy na pag-ulan. Pero salamat po dahil sa aming pong bilang ay nakikita po namin ang iyong katapatan sa amin. At kahit po kami ay daraan Panginoon sa mga anumang pagsubok ay andyan pa rin po ang iyong katapatan sa amin. So salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig at patuloy na paggabay sa amin, sa iyong protection sa amin. At sana po Panginoon ay may pakita namin ang aming pasasalamat sa aming pong pagiging tapat, sa aming paninilbihan, and of course sa aming pong pagbibigay ng aming kakayanan nang sa ganun po ay may pakita namin ang aming pag-ibig sa inyo. So once again Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng iyong blessing sa amin, sa iyong protection sa amin. At nawa po Panginoon ay ipagpatuloy mo po ang iyong paggabay sa amin, ang iyong pag-protect sa amin sa mga susunod pa po na mga araw at sa mga susunod pa na dadaan na bagyo. Salamat po Panginoon at nandyan ka palagi na palaging tumutulong sa aming kahinaan. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, tawagin natin si Brother RJ for our congregational sing. Let's sing po yung page 62. Saved by Grace. Page 62. On the first verse, all together now. Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing, but oh the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall and cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all has come a place in heaven for me. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I shall enter into rest. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday till then I'll watch and wait, my apple dream and burning bright. And when my Savior opens the gate, my soul to him will take its flight. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Alright, let's open our Bibles please in Mark chapter 4. Doon po tayo sa Mark chapter 4. Ay, but sino bang nakalipat na ba sila, Brother Dustin? Or hindi ba? Okay.
Mark chapter 4. And basahin po natin mga kapatid from verse 35 hanggang verse 41. Verse 35 and verse 41. And ang sabi ng Bible in verse 35, and the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and they say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? So, ang lesson po natin this morning, mga kapatid, ay kinuha ko din sa Mark chapter 4, verse 35. I believe, mga kapatid, I have preached many times dito sa section ng scriptures na ito in Mark chapter 4. And so, ang main title po natin, mga kapatid, is Reminders when Facing the Storms of Life. Mga reminders po sa atin sa habang hinaharap natin ang mga bagyong darating sa ating mga buhay. And pag sinabi natin storms, mga kapatid, in my context na gagamitin, I mean yung mga problems na darating sa buhay natin, the spiritual problems that we go through in our life. Okay? So, reminders when facing the storms of life. So, let's go ahead and open our Bibles also sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. And makikita po natin dito in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 that there are different seasons in life. May mga iba't ibang mga season sa buhay. In Ecclesiastes chapter 3 verse 1, the Bible says, to everything there is a season. Pag sinabi natin season, this is a, parang isang panahon sa buhay. So it's not actually the whole life itself is only a section of life. Panahon lang sa buhay ito. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. And kung itutuloy po natin yung Ecclesiastes chapter 3, you will see there's a time to be born, there's a time to die. Yun, lahat po mga kapatid. Alright? And so makikita natin dito that storms are a part of life, katulad po ng panahon natin. Okay? Tayo din sa Pilipinas, we already expect storms are a part of our life. Amen? So hindi na po tayo nagugulat na nagbabagyo manan. Ang bira ngayon po uminit na ng umaraw. Okay lang, ba't ngayon po umaraw? Parang mas okay lang po umaraw. kung kailan sinorted natin yung schedule. Okay? Huwag kang araw. But alam na natin mga kapatid, we expect it already. Di ba? Na kapag dumating na yung panahon ng June or yung month ng June, July, August, September, October, ay alam na natin mga kapatid nga panagbabagyo. Yan na yung panahon ng bagyo. And so we already accept it. Alam na natin yan because it's a part of our lifestyle dito sa Pilipinas. But also when it comes to spiritual storms, when it comes sa mga problems sa buhay natin, that's also a part of our life. So hindi man siya katulad ng yung storms na pinagdaraanan natin na parang June hanggang October. Or minsan nga hanggang December, di ba? May bagyo. Yung mga storms po na dumarating sa buhay naman natin, yung mga problemang dumarating, ay wala po siyang nakaset na month or date. Okay? Yan lang naman po yung parang difference. But the reality there, mga kapatid, it's also a season. Hindi po yun yung kabuuan ng buhay natin. It's only a section of our life. It's actually only a small part of our life. Okay? Even po si Solomon,
the wisest king dito sa Israel, remind niya tayo that life comes in seasons. Diba? Pabago-bago yung buhay. Meron yung masaya, nandyan yung sorrow, meron yung time na healthy ka, meron yung time na sickness, there is peace, and also there is conflict. Katulad po ng typhoon seasons natin. Okay? Though it's difficult mga kapatid na dumaraan tayo sa mga bagyo na yan, kahit for example itong bagyo na ito, hindi naman ganun kalakas yung hangin, amen? Pero tuloy-tuloy yung ulan. And minsan there are times na parang, sana ganito yung bagyo, sana malakas lang yung hangin pero walang ulan. Di ba? Pero sabihin ng iba, sana naman yung katamtaman lang. But hindi kasi natin pwedeng kontrolin mga kapatid yung bagyo. Hindi natin pwedeng diktahan niya, o dapat yung bagyo lang na ganito yung darating sa atin. Same is true with the storms that we go through in our life. Kaya karamihan po ng bagyo na yan, talagang mahirap. Mahirap yung pinagdaraanan. May mga trahedyang nangyayari, may mga nasasaktan. Tulad kahapon mga kapatid, nung nanggaling kami dito sa bandang Gibraltar and Sister Angel, madaan kami ng teacher's camp. Diba? Dumaan kami ng teacher's camp, pabalik na sana ng bahay. And then probably 10 meters away from us, doon sa unahan namin, natumba yung punong kahoy. Diba? At doon, first time ko nakikita ng natumbang punong kahoy dahil sa bagyo. Na imagination ko noon, pag natumba yung punong kahoy, mabilis. Ganun. Pero nakita ko, slow motion pala pag natumba mga kapatid. Ganun. Kaya parang yung takot ko ang tagal din. Natutumba ba talaga yun? Diba? And then nakita ni Sister Angel yung mga reaction ng mga tao doon na taga-Bagyo talaga. Imbis na matao sila, nagtatawanan ba sila? Tumba di kayo, mananakas na eh. Diba? So there are different seasons in life. So mahirap, it's annoying, minsan nakaka-frustrate, lalo na yung tuloy-tuloy na pag-ulan, tama? Hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin. Same is true with the problems, mga kapatid. Mahirap, nakaka-frustrate, it's annoying, hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin. But remember mga kapatid, no matter how difficult it is, maliit man yung bagyo or malakas yung bagyo, it's only a season of life. Amen? Amen. Tignan niyo po yung Job chapter 42 verse 10. Or sorry, doon muna Job chapter 2 muna. Job chapter 2. Verse 9 and 10. So ito si Job, mga kapatid, alam po natin that he is very blessed sa kanyang buhay. Okay? Napakarami pong blessing na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, ang accusation ni Satanas sa ating Panginoon, ay sabi niya ganyan, ay itong si Job, na nag-worship sa'yo, kaya lang naman yan tapat sa'yo kasi palagi mong binibless. Kasi yung favor mo nasa kanya. So yun yung accusation ni Satanas sa Panginoon. Di ba? Kaya inalaw ng Panginoon na dumaan si Job sa napakatinding pagsubok. Nawala yung kanyang pamilya, yung kanyang ari-arihan, and then later on, yung kanyang health. And so anong sabi sa kanya ng kanyang asawa? Hanggang ngayon ba you are keeping your integrity at patuloy ka pa rin nag-worship sa Panginoon na yan? Curse God and die. So anong sabi ni Job sa chapter 2 verse 9 and 10? Then said his wife unto him, dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. And that's very important, mga kapatid, na makita natin. Job did not sin with his lips. Kasi unang kasalanan na dumarating sa buhay natin pag dumaraan sa problema is yung bibig natin, hindi natin makontrol. Diba? Inya. Astriga, tibiyag, ti Kristiyano. Kailan ako naging faithful, ganito ba ang plano ng Panginoon sa buhay ko?
Diba? Kung hindi naman mga kapatid, dyan tayo pagka dumaraan sa problema, ang bait naman pagkausap mo, pero pag nakikita mo yung problemado mo yan, puro mura yung lumalabas sa bibig. Diba? Ganun po yung nangyayari mga kapatid. Pero itong si Job, kaya yan po yung sinasabi ni James, na pag-alanan natin dati. Diba? When it comes to trials, na minsan, we cannot control our tongue. Itong si Job, mga kapatid, he did not sin with his lips. But also, gusto kong makita natin yung kanyang kaisipan. Sabi niya ganyan, shall we receive good at the hand of God and shall we not receive evil? Eh so minsan mga kapatid, ang mga Kristiyano, ang ini-expect lang natin mga kapatid ay puro blessing sa Panginoon. Okay? Ang gusto lang natin mga kapatid, we expect only blessings from God. Pero pag dumating yung bagyo sa buhay, dumating yung problema sa buhay, para bang ang tingin natin sa Panginoon parang ay pambihira naman itong Diyos na pinagsisilbihan ko na ito. Kumbaga parang kasalanan pa ng Panginoon. Alright? So anong sabi niya ganyan sa kanyang asawa? You speak as one of the foolish women speaketh. Bakit? Kasi it is foolish mga kapatid, to only expect good things in life. Alright? It is foolish to only expect good things in life. We have to think, mga kapatid, we have to expect that we are also going through problems. Kristiyano ka man o hindi, dadaan ka sa problema. Eh ba't nung ikaw, nung hindi ka pa Kristiyano, dadaan ka sa problema, hindi mo naman sinisisi ang Panginoon. Hindi mo naman sinisisi ang church, hindi mo naman sinisisi yung pagpunta mo doon sa false na religion mo noon. Pero ngayon Kristiyano ka, sisisihin mo ang Panginoon. Diba? It's foolish mga kapatid to only expect good things in life. We also need to understand na daraan din tayo sa mga pagsubok ng buhay. Mahirap man, but let's go to Job chapter 42 verse 10. Anong sabi ni Job? In chapter 42 and in verse 10. Napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. So after po nitong si Job, dumaan sa napakatinding pagsubok. Imagine tulad ng sinabi ko kanina, nawala yung kanyang mga kinuha ng Panginoon, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang kalusugan, and then, even yung kanyang mga kaibigan, imbis na suportahan siya, ay sinisi pa siya sa lahat ng mga pangyayari. At hindi lang yan, yung kanyang yung support ng kanyang asawa ay parang nawala na kasi nga sabi ng kanyang asawa, curse God and die. 'Di ba? Pero anong napakagandang ginawa ng Panginoon in verse 10 ng chapter 42? Just doon sa first phrase pa lang, and the Lord turned the captivity of Jacob. Job. Sinortcut ko nun. Ay, sinoktat ko nun, Job. And the Lord turned the captivity of Job. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Ang ganda ng buhay ni Job Di ba? And then suddenly, one day, nakatanggap siya ng report. Wala na yung anak mo. Wala na yung mga anak mo. Wala na yung mga ari-arian mo. Alam mo yung napakagandang buhay, biglang bumaliktad. Di ba? And so just imagine kung ano yung mga dumaraan sa kaisipan ni Job sa panahon na yon, sa buhay na yon. Lahat ng mga tao kontra sa kanya, even yung kanyang asawa, even yung kanyang mga kaibigan, lahat. In one day, bumaliktad yung kanyang buhay. But here's the thing, napakaganda mga kapatid, it's only a season of life. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, and the Lord turned the captivity of Jacob. Binalik niya sa tama. Binalik niya sa dati. At hindi lang mga kapatid, binalik sa dati. Mas ginawa pa niyang mas maganda kaysa sa dati. And so, ang gusto kong makita natin dito mga kapatid is we have to recognize that storms are temporary. Katulad nitong bagyong dumating or ng mga bagyong pinagdaanan na natin mga kapatid. Kahit na sabihin na natin matagal dumaan yung bagyo, but still, dadaan pa rin yung bagyo. Amen?
Hindi ko alam kung sino, ewan ko. Meron bang bagyo na tumagal ng 2 weeks dito sa Pilipinas? I think wala naman. I think maximum ng 1 week. Okay? Siguro, exception na lang yung mga magkakasunod na bagyo. I think meron doon yung 3 bagyo magkakasunod, di ba? But even then, mga kapatid, kahit na sabihin natin maging 1 month dadaan yung bagyo, it's still the truth na dadaan lang yung bagyo. Hindi siya magiging permanent. Amen? Wala pong permanent na bagyo. Remember that. And so, secondly, another reminder that we need to remember when we face the storms of life. Not only there are different seasons in life, but remember this. Prepare before the storms come. Diba? Prepare before the storms come. Alam na natin mga kapatid, dahil dito nga tayo sa Pilipinas, dito tayo sa Baguio City, alam na natin na pag dumating yung June, we already expect typhoon season. So anong ginagawa natin mga kapatid? Because alam na natin na darating yung typhoon season, nag-prepare na tayo. Okay? And logical lang na mag-prepare. Anong ginagawa dati, di ba? Kailangan maraming battery sa bahay, mga flashlight, mga yan. I remember dati pa noon, yung mga bahay doon sa Luacan, doon sa Apugan, di ba? Ang gagawin nila is, lahat ng mga gulong ilagay doon sa bubong. Di ba? Lalagyan nila ng yung mga gulong, yung mga bubong nila. Okay, yung iba tinatali talaga yung mga mga yero. Okay? Lahat magre-repair, bulkasil. Bakit? Kasi darating na yung bagyo, tag-ulan na. You have to be prepared. Kasi mahirap po maglagay ng bulkasil kapag nandiyan na yung bagyo. Okay, mahirap. Bibili ka pa ng baterya doon sa store. Nasaan yung store? Wala, naka-close, malakas yung bagyo. So before dumating yung bagyo, naka-prepare ka na. Alright? Nakatali na yung buong bahay. Nakabili ka na ng mga pagkain sa bahay. Diba? Lahat na lang yan, naka-prepare. Bakit? Because you are expecting the storm to come. Okay? At ganun din po sa mga bagyong dumarating sa buhay, problemang dumarating sa buhay. We have to be prepared. Look at Matthew chapter 7, verse 24. Babasahin natin hanggang verse 27. Matthew chapter 7, verse 24 hanggang verse 27. Last time nung pumunta ako sa main church, yung main church, di ba mataas? May 4th floor siya. So nung tumingin ako sa bintana, meron yung isang bahay doon, nandun pa yung parang gulong na nakikita namin noong 1990s pa. Pati yung hollow blocks na punong-puno na ng lumot. Matthew chapter 7 verse 24. Ang sabi ng Bible, therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. So, these sayings of mine, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ito po mga kapatid, yung kanyang itinuturo sa mga disciples. Okay? And so, this is more on a spiritual sense. But in verse 25, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. So, here's the thing mga kapatid. Although itong Matthew chapter 7 verse 24 to 27, this is talking more about parang mga spiritual problems. But kunin po natin in application. Here's the thing mga kapatid. Whether your house is built upon the rock or whether your house is built upon the sand, you will go through storms. Amen. Okay? Yung bahay mo man is built upon the rock or built upon the sand, you will go through storms. Remember that. Yung mga tao dito sa Gibraltar, okay? At yung mga tao sa amin sa Padre Burgos,
dumaan sa parehas na bagyo. Naintindihan? Ganon din yung mga tao sa Trinidad. Ganon din yung mga tao sa Luacan. Lahat tayo dumaan sa pare-parehas na bagyo. Alright? So, same storm. But here's the thing, mga kapatid. The difference is yung foundation. Lahat dadaan sa parehas na bagyo. Lahat dadaan sa bagyo ng buhay. Alright? But here's the thing. Kung yung foundation mo is built upon the sand, hindi magandang foundation, mababaw na foundation, at alam naman natin, di ba? Kapag nakikita ka dyan ng, for example, sa kalsada ng buhangin, na nandun lang nakatambak at biglang umulan. Di ba? Yun yung first na ano rin. Bakit? Because it is not a stable foundation. Kaya marami po mga kapatid, mga tao, na daraan sa bagyo, di ba? Mahinang bagyo, pero bakit ang daling matumba? Ba't ang daling ma-wash out nung kanyang foundation, nung kanyang pananampalataya? Because it's the foundation. Okay? Pero meron naman yung mga Kristiyano, mga kapatid, kahit na ang lakas ng bagyong dumating sa buhay, kahit na ang lakas ng mga unos ng buhay na dumadaan sa kanya, yung pananampalataya andyan pa rin, nakatayo pa rin, hindi lang nakatayo, nakasmile pa. Amen. You know why, mga kapatid? Because the foundation. And here's the thing, mga kapatid, paano natin patatatagin yung foundation na yan ng ating pananampalataya? It is through obeying the Word of God. Kaya nga sabi dyan, doon pa lang sa verse 24, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. Alright? So if we are going to prepare for the storms to come, kailangan nating patatagin yung ating foundation. Remember this, mga kapatid. Kapag ka dumadaan ka sa problema, no amount of money, no amount of fame, no amount of material things can help you. Mga sabihin natin, well, there are problems that can be solved by money. Well, there are problems that can be solved through influence. Well, there are problems that can be solved through power. Well, here's the thing, mga kapatid. If those things can help you, why do rich people commit suicide? Diba? Bakit yung may mga makikita ko mga wealthy CEOs sa Amerika or kahit sa Pilipinas na madami namang pera, but why do they commit suicide? Because, mga kapatid, not all problems can be solved by money. Especially, mga kapatid, kapag ka-family problems na yan. Especially kapag ka-relationship problems na yan, hindi mo yan kayang bayaran ng pera. Diba? If those things can help you, why do famous people take drugs? Bakit may mga sikat naman na mga artista, sikat na mga tao, pero bakit ang lungkot nila na kailangan pa nilang mag-drugs para lang maging masaya? If those things can help you, why is it that worldly, successful people feel depressed? Bakit sa panahon natin ngayon, mga kapatid, where nakikita natin na tumataas yung, sabihin na natin, tumataas yung economy ng Pilipinas, mas nagiging, sabihin na natin, mas maganda yung buhay ng karamihang Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, but also in America, mas, madaling, mas lumalaki yung economy ng Amerika. But why is it na kahit ganun, nagiging successful yung mga tao, may natapos naman sa pag-aaral, may mga career naman, pero bakit kailangan pa nilang mag-take ng antidepressant? Because they are very depressed, mga kapatid. Because you know why? Ang magdadala sa'yo through problems, those are the sand. Mga kapatid, if you build your foundation sa mga bagay na yun, madali lang ma-wash out yung mga yan. You see, ang magdadala sa'yo through problems is spiritual maturity. Okay? You have to be spiritually mature. Yun na yung sinabi ng Proverbs chapter 24, verse 10. Proverbs chapter 24, verse 10, ang sabi ng Bible, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small.
You see? So yung the day of adversity na yan, mga kapatid, ay sinasabi ng Bible is yung dumaan, yung katulad nung nangyari kay Job. The day of adversity. One day, mga kapatid, there comes a time sa buhay ng isang tao that one day, pwedeng maging baliktad ang lahat. No matter how hard you prepare, no matter how much you na sabihin na natin you are mentally focused. Kapag dumating yung panahon na yan, mga kapatid, those things na akala natin pwedeng mag-solve ng problem natin, it will amount to nothing because those are sand. Ang pwede lang magbigay sa atin ng tamang foundation is none other than our spiritual maturity. If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Yung strength na yan, it's not talking about physical strength. Remember that. Bakit kapag may problema ka, for example, may problema ka sa, masabihin natin, may problema ka sa bangko, mga sabihin, oh, okay lang yan, malakas naman yung pangangatawan ko. Sila maningin sila sa akin, tignan natin ang mangyayari sa kanila. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Ngayon, may relationship problems ka, may family problems, okay lang, malakas naman yung katawan ko. So hindi yan yung strength na sinasabi ni Solomon. Yung strength na sinasabi niya dyan, mga kapatid, is your spiritual maturity. And if you faint in the day of adversity, anong ibig sabihin yan? Your strength is small. Kaya if we are going to expect storms, we have to prepare before the storm comes. Paano natin palalakasin yung ating spiritual maturity or our spiritual life? Remember this, build your life on the Bible. Amen. Very basic. You cannot separate spiritual maturity from the Word of God. Alright? Ano pa? Strengthen your prayer in times of peace so your faith holds strong when the storms come. Diba? Kahit na wala pang problema, dapat patuloy yung prayer. Hindi lang magsisimulang mag-pray pag andyan na yung bagyo. Dapat pag wala pa yung prayer o wala pa yung bagyo, mga kapatid, nandyan na yung prayer. Notice what happened dito kay Peter. Nung bago niya i-deny ang ating Panginoong Hesus Kristo. Diba? Bago niya i-deny si Jesus Christ. Nung sinabi ni Jesus Christ sa kanya, ikaw Peter, okay? Alam ko nang mangyayari sa iyo. Before the cock crows thrice, sabi niya ganyan, i-deny mo ako. But don't worry, I have prayed for thee. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi pa dumaan yung pagsubok kay Peter, pinagpe-pray na ng Panginoon. Kaya dapat ganun din po tayo. Wala pa yung pagsubok, nagpe-pray na tayo dapat. Hindi yung magpe-pray ka na lang kapag andyan na yung pagsubok. Kasi ganun po ugali ng tao, mga kapatid. Kapag may kailangan, tsaka magpe-pray. No, mga kapatid, we have to strengthen our spiritual life even before the storm comes. And of course, do not neglect church attendance. Okay? Do not neglect church attendance. Kahit po dumating yung bagyo sa buhay natin, huwag po natin kakalimutan yung church. Bakit kaya? Kapag may problema sa buhay natin, ang unang apektado church, huwag muna ako mag-church, may problema ako. Huwag na muna ako mag-church kasi may mga pinagdaanan ako sa buhay. May mga problemang kailangan kong harapin. Hindi po, mga kapatid. The more problems you have, the more you need to come to church. Okay? Kaya po tayo minsan madaling matumba sa problema because we are founded on the wrong foundation. We should be founded on the right foundation, and that is our spiritual maturity. Amen? Ito po, very important. Pangatlo, reminder as we go through the storm or when facing the storms of life. Number 3, very important. You're not the only one going through the storm. Amen? You're not the only one going through the storm. Hindi lang ikaw ang binabagyo. Wala pa akong nakitang bagyo, mga kapatid. Oo, dito yung tao dito yung apugan nga, na kayo lang di mabagyo. Naniya po Diyos. Or kayo lang na nasa
Padre Burgos, kayo lang yung... Wala pa akong nakitang bagyo, mga kapatid, na isang bahay lang yung binabagyo. Kawawa naman kami lang yung binabagyo. Bakit ganito? Lipat na lang kami sa kapitbahay. Wala pong ganun, mga kapatid. Kapag dumaan yung bagyo, katulad ng sabi natin, buong syudad, minsan nga buong bansa, dumadaan sa bagyo. Alright? So you're not the only one going through the storm. Look at Mark chapter 4, verse 37, dun sa binasa natin kanina. Mark chapter 4, verse 37. Di ba meron yung ganun, yung parang, yung mga, ewan ko, sa mga anime noon, na dahil sa sobrang malas niya daw, umulan pero siya lang yung nauulanan. Grabe talaga, bait ng Panginoon sa akin. Umulan nga, ikaw lang yung pinapagyo, ikaw lang yung inuulanan. Alright? Mark chapter 4, verse 37. Anong nangyari dyan, mga kapatid? Yung mga disciples, they were crossing through the Sea of Galilee. Ang sabi ng Bible, there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. The waves beat into the ship. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Lahat ng mga tao na nasa loob ng barko, they are all going through the same storm. Diba? Lahat sila nahihirapan, lahat sila natatakot. Lahat sila andon at binabagyo sila. Minsan kasi, mga kapatid, suffering makes us feel isolated. Diba? Ganun tayo, mga kapatid. Kapag dumadaan sa problema, akala natin tayo lang yung may problema. Tayo lang yung dumadaan sa problema. Ay, ano nangyayari? Mas lalo natin ina-isolate yung sarili natin kasi akala natin tayo lang. Ba't sila preacher, hindi dumadaan sa problema? Hindi mo lang alam. Bakit sila ma'am, hindi sila dumadaan sa problema? Hindi mo lang alam. Bakit ako lang yung dumadaan sa problema? Hindi mo lang alam. Bawat isang member dito sa church natin, mga kapatid, dumadaan sa problema. Amen? At minsan, mga kapatid, mga ibang Kristiyano, ibang churches dumadaan sa problema. O tayo, may mga problema tayo, mga kapatid. As a church, na pwede nating sabihin na, mabigat na problema. Pero mga kapatid, meron tayong mga kapatid sa La Trinidad na nasunog yung meeting place nila. Okay? So, hindi po dapat natin ina-isolate yung sarili natin. Feeling lang natin yan. Na parang tayo lang.